Halos wala na talaga akong maisip na mai-content kaya nga pagtyagaan nyo na muna tong nagawa ko. At ganito lang din naman yung routine ko araw-araw kapag wala nga akong DIY project dito sa bahay. Luto ng pagkain, linis ng bahay at asikaso nga ng mga anak. Pero syempre bago ngayon, hi hello, welcome to my vlog. Kahapon alam ko wala nga akong mini vlog kaya nga ito inagahan ko talaga yung pagko-content. Nadali na naman kasi ako ng mga Thai drama na yan kaya ayan wala tuloy akong nagawa kahapon. Literal na day off. Halos anong oras na nga rin ako nakatulog kakanood nga sa TV. Kaya nga ito tinanghali na talaga ng gising. At pagbangon ko nga hindi ko na muna niligpit yung higaan dahil inuna ko nga mag-asikaso ng pagkain ng mga bata. Pamaya-maya lang kasi papasok na nga yung bunso ko nito kaya saktuhan lang talaga yung paggising ko. Oo. Ate ngayon lang naman ako nagising ng ganito kaya hayaan nyo na. Syempre tanghali tayong nagising kaya nga ang dami ng gawain. Bali inayos ko nga lang muna tong extension at mga bag ng mga bata dahil sumasakit nga yung mata ko't pakalat-kalat sila. Pagkatapos ko nga malipit yung isang higaan, ito naman kaagad yung ginawa ko ang magplansya ng uniform ng mga bata. Tapos pasundot-sundot lang din ako ng pagkain ng almusal dahil sinasabihan nga ako ng panganay ko na kumain na nga daw ako. Sa mga nagtatanong nga po kung maganda nga daw itong plansyang ginagamit ko, yes po maganda talaga yan. Lalo na nga kapag ganitong nagmamadali. Dahil ate konting hagod mo lang dyan, tuwid na kagad yung mga damit. Bali kapag puno nga yung water tank, nakakapagplansya nga ako ng 2 set ng uniform ng mga bata tapos uniform ng Papa J. Pero ngayon hindi ko na nga muna sinabay yung uniform ng Papa J dahil anong oras na nga nito talagang nagmamadali na ang inay na to. Ayan, sige puyat, pagahol-gahol ka tuloy ngayon. After ko nga mamalansya, niligpit ko na nga rin itong kutsyon dahil simula nga na vacuum ko yan. Diyan na nga ulit kami natutulog ng Papa J. Tapos diretso walis na nga rin ako ng sahig para nga kapag kapaligo nga ng bunso ko, wala na nga siyang maapakan na kahit anong alikabok dyan. Yun nga lang, medyo natatagalan na nga ako magwalis ngayon dahil kakaringot na nga lang yung walis tambo namin. Wala pa kasing naglalako dito sa amin kaya nga hindi pa ako makabili. O siya ayan, halos wala na talagang pahinga-pahinga dahil pagkatapos ko magwalis, nag-asikaso naman ako sa paggagayak ng bunso ko. Yung mga anak ko kaya naman na nila magbihis ng mag-isa nila pero syempre minsan lang naman silang bata kaya nga ayan inaasikaso ko pa rin talaga sila. Magkaiba nga ng oras yung pasok ng mga anak ko kaya nga sa isang araw 2 beses ako naghahatid sa school. At yun talaga yung nakakapagod pero syempre para nga sa safety nila talaga namang hinahatid sundo ko sila. Pero nung mga nakaraan puro hatid na nga lang yung ginagawa ko sa kanila dahil kapag umuwi nga ang Papa G galing trabaho dinadaanan niya na nga lang yung mga bata. O siya ayan back to this video pagtapos ko magayak yung bunso ko naglinis na nga rin ako ng katawan at habang naguhugas nga ako ng katawan sabi ko nga sa bunso ko kumuha na nga siya ng baon niya sa ref. Kapag ganito nga na kahit papano meron niya kami stock ng mga pangbaon nila. Sila na nga yung pinagdi-decide ko kung ano nga yung kukunin nila. Basta ang akin lang kainin nga nila. Magbaon man sila ng mga juice. Pag uwi nila lagi ko nga chine-check kung umiinom nga sila ng tubig. Dahil pag hindi na sila makakabaon ng juice. Oo. Bago nga pala kami umaalis, chine-check ko nga palagi yung mga bag ng bata kung kumpleto na ba yung mga gamit nila. Tapos kapag okay na nga, syempre ihahatid ko na nga yan sila. Kapag bunso ko pa nga lang yung pumapasok, lagi ko nga kasamang maghatid ang ati-ati na para kahit papano hindi naman ako maboring sa paglalakad. Sa second floor pa nga yung room ng bunso ko pero hanggang sa baba nga lang kami dahil yun naman yung sabi ng teacher niya. Papunta pa nga lang kami ng school, meron na nga akong nakitang naglalako nga nitong mga walis. Kaya nga sabi ko sana pag uwi namin maabutan ko pa nga yung naglalako. Kaya naman ito finally mapapalitan na nga rin yung gabigote na naming walis. Nagdamay na nga rin ako ng walis tingting dahil nanghihiram lang talaga ako ng walis tingting sa nanay ko. At syempre dahil bago nga yung mga walis ko, dyan ko na nga muna nilagay sa likod ng pinto. Nagpahinga nga lang ako ng konti tapos inasikaso ko na nga rin tong uulamin namin ng ati at hina. Meron pa nga kasi kaming ulam na natira kagabi at yun nga yung tokwat baboy. Yes ka, sa wakas, nailipat na rin yung kalendaryo. Nakiki-aesthetic, taban naman yan siya maglipat. Para wala nga masayang na oras habang nagiinit nga ako ng ulam, naguhugas na nga rin ako nitong mga hugasin. Usually talaga bago nga pumasok ang Papa J, siya nga yung naguhugas ng mga hugasin dito sa kusina. Pero kanina kasi late na talaga siya kaya nga hindi niya na rin naasikaso. Sabi ko sa inyo kapag ako nga yung namamalansya ng uniform niya, siya nga yung naguhugas. Pero kapag ako naman yung naguhugas, siya naman yung namamalansya ng uniform niya. Hindi na rin kasi namin yan naaasikaso kapag kagabi dahil syempre yun na nga lang yung time na magkakasama kami. Pero minsan puro pa yan siya ML. Minsan din naman kapag wala naman kami masyadong ginagawa sa gabi, hinuhugasan na nga rin namin yan. Depende kung sino yung sipagin. O siya ayan, pagkatapos ko maghugas ng mga hugasin, natapos ko na nga rin initin yung ulam kaya kumain na kami ng ati-ati na. Nakapagpahinga rin naman kami ng konti. Pero ito, pamaya-maya nga lang din, nagayak na nga rin kami sa pagpasok ng ati-ati na. Minsan kapag gusto niya nga na siya lang yung magponi sa sarili niya, pinagbibigyan ko naman yan siya. Pero kinabukasan, ako na nga ulit dahil syempre hindi pa naman yan siya gaanong marunong sa pagpoponi. Usually talaga siya na nga yung nagbibihis sa sarili niya pero dahil naka-video nga tayo ngayon, ayan, for the ganap-ganapan muna ang ina niyo. Pagkatapos niya magbihis, ito nga na naman tayo sa paghahatid. At after nga yan, hindi na nga ako nakapag-video dahil syempre nag-edit naman ako. Nag-edit habang natutulog.